83 anyos na si Lola Gloria, pero kaya pa niyang akyatin ang katumbas ng 3 palapag na gusali para lang manguha ng kawayan na gagawin niyang basket. Bago pa nauso ang mga eco bag, mga hinabing basket o bayong ang ginagamit noon sa pamamalengke. Nilalagyan ng prutas at gulay. Magpahanggang ngayon, mabibili pa rin ang mga kawayang basket na ito sa Miagao Public Market sa Iloilo. Metikuloso ang pagkakagawa nito, pero ang mas pumukaw ng aming atensyon, ang hinabing kwento kung paano ito nabubuo. Dahil ang lolang nagbebenta ng basket na ito sa palengke, ang siya ring umaakyat ng bundok. At parang nagpapalo sebo. Makuha lang ang kawayang materyales nito. Kung ginkuha nga ginang utod ko para nga madagdag. Siya si Lola Gloria, 83 anyos. Sa tabinging kubong ito sa liblib na barangay ng Agyawan, nakatira ang matanda. Pulo lang edad ko, tapas ko yan. Gusto ko gin maubra para may baligya ako. Alas 8 ng umaga, inihahanda na niya ang baon niyang pananghalian. Isang pirasong paksiw na isda at kanin na nakalagay sa lumang lalagyan. Si Lola Gloria kasi mapapasabak sa isang oras na lakaran. At lusungan. Bago marating ang kawayanan. Ora man ako pagkapuya. At tila naabot ni Lola Gloria ang ika-7 Gloria nung nakarating na siya sa kawayanan. Bit-bit ang kanyang itak. Para siyang nagpalo sebo sa pag-akyat ng kawayan. Nasilusan ako na. Na may taas na 30 feet katumbas ng 3 palapag ng gusali. Nakita ko siya na umaakyat pero ang bilis-bilis talaga. Hindi ko imagine na ang gawaan ni ng uya talagang hindi ko kaya. Ginapili ko nga kwayan, manghod lang. Sa sakit man ako, mga lawas, kabutong kakwayan. Mahigpit ang kanyang kapit sa kawayan. Isang maling kilos lang kasi pwede siyang mahulog. Pero ako ginagabit nga higot, magsaka sa kwayan. Sulo lang ang binangon nga mahigot. Napakadelikado ng kanyang ginagawa, lalo na sa kanyang edad. Pagsaka ko sa kwayan, napilas ang alakan 5. Gamay mo lang, nagdugo. Nakakaiyak kasi matanda na nga siya. Tapos nagtatrabaho pa rin. Para hindi na siya abutan ng katirikan ng araw, ipinagpaliban na ni Lola ang pananghalian.
isang pirasong kawayan na kanyang natagpas na nasa 6 na kilo ang bigat, mag-isa niyang binuhat. Hapuan man ako, mapuway man ako, kung mag-init lang man, kung mag-ubra ako, nagara ako, tis ang kalitro nga tubig, para hindi ako mauwaw. Mahigit 5 dekada ng byuda si Lola Gloria. Solong itinaguyod ang 3 niyang anak, pero bumukod na ang mga ito ng tirahan simula nung sila'y nagsipag-asawa. Ang panganay niyang si Aristo dito sa Antique nakatira. Dami ng sakit ko eh. Sa utak ko, saka mga panagsasawan ko. Muntat ang dagaring hindi japon maguntat. Ito nga amura lang kon sa atin pa. Amura lang kalipayan na mo. Pag mauyog na gid nga ubragan. Eh kung di ta na mag-ubra ka mo rin, magduhiya ang kanang dugo na. Kung sa ako rin ko na, kung may ridyalan ko, kung ang malam ko, garing iti. Gawara, tagikadyaman. Ang kasama ni Lola sa Iloilo, ang 18 anyos niyang apo, si Jennifer. Sakit kay amuro na imo ninong nasa amon para lang kami. Nahirapan si Lula. Tanaga gatuos tanang abas ng budlay. Ang sakasakwayan ginatuos na para lang makaskwela kami. Paglilinaw ni Jennifer, madalas daw siyang magboluntaryong samahan ng kanyang Lola Gloria. Pero pinagbabawalan siya nito. Ay bawal man niya sa akon. May asma ako, ginahapo ako. Buhay ako mag-ubrabla ka. Dasig ako manahapuan. Kaya tumutulong na lang siya sa pagbuo ng basket. Kapulaw man ako kung gabi kang akong basket yadi pa, mahimo para madali ang pag-ubra. Kinabukasan, ang pinagpuyatang basket, mag-isang ibinenta ni Lola sa palengke. Kada piraso na ibibenta niya ng 120 pesos. Sa isa kasamad na, City 20, maubos man ang isa. Ang isa hindi man maubos, ibalik ko lang man. Pero hindi raw katulad noon. Bibihira na lang daw ang tumatangkilik ng mga kawayang basket ngayon. Nung araw ngang yon, ang tila naging kapalit ng buwis buhay na pagkuha ni Lola ng kawayan. 50 pesos! Hindi makaigo sa aman panggasto sa balay. Gustuhin man daw ni Lola Gloria na itigil na ang pagtatrabaho. Wala naman daw silang kakainin. Kung magkapera ako at magkatrabaho, tusan ko din si Lola para masuklian kumantan na sa ginahimo na dati sa akon. Sa Pilipinas, edad 60 hanggang 65 ang retirement age para sa mga empleyado o manggagawa. Pero ang katotohanan, marami pa ring mga lolo't lola na sumasabak sa pagbabanat ng buto. 75 years old lang po yung emergency employment dahil po labor intensive po ang ating tupad. As long as po they are fit to work, as it can be shown by certification from the local health office kung saan po sila ay nakatira. Merong social pension program yung ating pamahalaan na kung saan nagbibigay ng 500 pesos kada buwan sa mga hirap na nakatatanda. Sinusulong ng COSEC gawing 1,000 pesos yung monthly pension. Basta ikaw, Lola? Inilapit ng aming programa si Lola Gloria sa tanggapan ng MSWD ng Miag-Ao. Hindi ron ikaw pwede masunod namon sa 4-piece. Ang apo mo garing ti 4-piece man si nanay nanda dito. So hindi ron pwede nga magdubli. Na masunod ron ikaw sa pensyon. Pero ang mabulig na namon, magdara kami dyan kanimo nga bugas.
Para hindi na sumuong sa peligro si Lola sa pagkuha ng kawayan, ang Tourism Office ng Miag-ao nangakong susuplayan na lang siya ng materyales. Hindi na siya ang kukuha ng kawayan. Nakausap namin yung punong barangay, si Lola na mismo ang magbabayad doon sa kumukuha ng kawayan. Every time na magkakaroon kami ng trade fair, ay naiisama yung kanyang produkto. Ipina-check up na rin namin si Lola Gloria at nag-abot ng pinansyal na tulong para sa kanila. Normal pa man siya ang iyang heart rate. Sa amo na nga pangidarong ni Lula, swerte sa kay wala man siya maintenance. Tanan para sa amon yung pamilya. Bas kinabudlayan rin ikaw. Hangga tagid kaya la. Padayon lang anay sa amon nga obra. Mangamuyo lang kita sa aton Ginoo nga kluyan na kita tawan kita lawas ngayon kabuhi. Kung ang kawayan pilit pinayuyuko ng hangin, si Lola Gloria pilit pinahihina ng kanyang edad. Pero ang kawayan at si Lola parehong hindi kayang padapain ng panahon. Ano ang reaksyon mo sa istoryang ito? Tweet na gamit ang hashtag KMJS. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.